Hello po, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po sa lahat. At pagbigyan na naman tayo ng oras. Salamat sa Diyos at napakainit ngayon at maaliwalas. Ang pag-usapan po natin ngayon ay itong mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. At hindi po matapos-tapos itong rally against the president, against the leader. Magbibigay po tayo ng opinion o kaya biblical perspective na dapat po, ito po ay dapat malaman ng sambayan ng Pilipino at ang tao ngayon. Dapat nilang malaman. Ito po. Alam niyo po, the Father God, ang Diyos, ginawa niya itong langit at lupa. Ginawa niya po ito para panirahan ng mga tao, mga hayop, mga magagandang bagay dito sa lupa. Ginawa niya po ito. At linagay niya si Lucifer para magbantay, pagandahin, make safety itong langit at lupa na panirahan ng mga tao. Alam niyo po, dahil po sa rebellion, pagre-rebelde ni Lucifer, naging hindi maganda, naging marumi, God destroyed the earth again. Sinira niya itong mundo dahil sa pagre-rebelde ni Lucifer. Na sabi ni Lucifer, I will make my throne in heaven. I will become like God. Sabi ni Lucifer. Pero ang Diyos ay binigyan siya ng pagkakataon na mag-repent. Hindi po, tinalikuran niya yung pagkakataon na yun. He want to become a rebellious person. Alam niyo po, si Satan si Lucifer ay binigyan siya ng kapangyarihan. Kapangyarihan po siya. It's a beautiful creation. At kapangyarihan siya dito sa lupa at saka sa langit. Pero ginawa niya dahil po sa kanyang kagustuhan na maging leader din, maging pangulo din, ay naging rebelde siya. Nagrebelde siya sa Diyos. At sabi niya, I will become like God. I will make my throne in heaven like God. Sabi po doon sa Ezekiel chapter 28 verse 12 to 15. Sabi po niya doon, I will make my throne in heaven. I will become like God. Sabi po doon. Sabi po ni Lucifer, Satan ngayon, si devil ngayon. Alam niyo po, sinira kaagad ni Father God itong mundo. Sinira niya. Napakaganda nun, pero sa pagre-rebelde ni Lucifer, sinira niya. Ngayon, dahil sa pagmamahal po ng Diyos ngayon, sa John 3:16, pangalawa po, binigyan niya ulit ng pagkakataon itong mga tao, itong mundo, ng pangalawang pagkakataon. Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigyan niya po itong kanyang anak, bugtong na anak, to restore the earth, to restore mankind, mga tao. And yet, Jesus Christ, itong miracle after miracle, ginawa ni Jesus Christ dito sa lupa noon. May 12 apostles siya. And yet, one person naghuda sa kanya. Why? Because of money.
Alam niyo po, because of money, pinagkalulupo si Jesus Christ again for the second time. Yung isa po, yung first is si Lucifer. Naging rebellious pa. Naging rebellious siya sa Diyos. The second time is mahal niya po ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. He gave His only begotten Son sa John 3:16. He gave His only begotten Son. No one is Jesus Christ. No one only is Jesus Christ. Isang bugtong na anak para tayo po ay ligtas again. Ligtas ulit sa masamang balak ni Lucifer. And yet, the 12 apostle, may isa pong apostol na pangalan ni si Judas Iscariot. Ipinagkalulu si Jesus Christ. Ipinagkalulu siya. And again, God love people. God, mahal po tayo ng Diyos. Even po ang kuwan natin. Ang punto natin dito is ang mga leader po, pangulo ka man, Diyos ka man, o kaya isang leader ka, isang pangulo ka sa isang bansa, dito sa Pilipinas, hindi po kasalanan po ng pangulo yan. Kasi gumagawa siya ng katulong po tayo. Depende na ang Diyos kasi hindi tayo hinahawakan. Binigyan tayo ng kalayaan, lahat po tayo binigyan ng kalayaan, hindi po tayo hawak sa leeg. May free will tayo, binigyan tayo ng kalayaan, free will. Whether gamitin natin yung kalayaan na yon sa masama o kaya sa maganda. Hindi tayo hinahawakan ng Diyos. Pero, alam niyo po, sa first creation and the second creation, hanggang ngayon, mahal po tayo ng Diyos. Pilit po tayong hinahatak ang tao sa impyerno. Pilit pong hinahatak ang tao papuntang impyerno. Alam niyo po, halimbawa po, lahat po ng mga pangulo, lahat po ng leader, gumawa ng God. Even God and Jesus Christ, His only begotten Son, is binigyan po tayo ng mga pagkakataon ng Diyos. Pero pinipilit po ni Satanas na hatakin tayo sa impyerno. Ngayon, ito, halimbawa rin, itong si Presidente Edralin Marcos. May mga nagrebelde sa kanya. Patungo tayo noon sa magandang noon. Gumaganda noon ang ekonomiya. Pero, andyan pa rin yung ahatakin tayo ng demonyo papuntang kahirapan. May mga nagrebelde kay President Edralin Marcos noon, yung mga si Juan Ponce Enrile noon, si Ramos noon, nagrebelde sila sa Pangulo ng kay Edralin Marcos noon. Even President PRRD hindi po na is fair. PRRD may mga sumuporta noon sa kanya ng mga drug lord. Kaya pinaparatangan silang yung mga kilo-kilong mga droga. May may sinasabi silang hindi maganda kay Edralin kay President Duterte noon. Yun po yung mga instances na ginagawa ng Diyos na tayo po ay gising. Ginigising tayo. Hinayanig tayo. Pero ano po yung ginagawa ng demonyo? The devil, the Lucifer, Satan. Pilit po tayong hinahatak pababa sa impyerno o papuntang impyerno. Even the President Marcos noon, ngayon, may mga nagrebelde na mga nasa gobyerno
sinasabi nasa DPWH, mga haggahaman sa kwan. Yun po ay mga rebellious people. Mga hindi sila kontento sa kanilang buhay, nagre-rebelde sila dahil sa pera. Judas nagrebelde siya kay Jesus Christ dahil pinagkalulu si Jesus Christ dahil sa pera. Up to now po nangyayari po yan, from the first creation hanggang ngayon po. Walang ligtas ngayon. Kahit sabihin natin na good governance. Ang sagot po natin, sasagutin po natin ngayon. Kahit yung direction ngayon ng Pangulo ngayon hindi natin alam yung direction ngayon, kung saan ba sila patungo ngayon, yung presidente ngayon. Si President the Junior daw, President Marcos the Junior, hindi natin alam kung saan tayo ngayon patungo. Sa maganda pang patunguhan tayo, magandang buhay, magandang ekonomiya. Hindi natin alam. Diyos lang ang nakakaalam po. Ito yung mga nangyayari ngayon, mga presidente ngayon, nag-aaway-aaway, ito pang presidente ngayon, binalikan, pinahuli, pinunta sa ibang bansa para liklisin yung kanyang kaso. Yun po yung mga nangyayari ngayon, na tayo po ay hinayanig. Hinahatak tayo papuntang impyerno. Yun po ang trabaho ni Satan, the devil, the Lucifer. John 10:10 sabi po doon, Satan come to steal, to kill, and destroy. Andito siya ngayon, dito sa lupa ngayon, sa earth, para sirain yung plano na maganda ng Diyos. Hanggang ngayon, sinisira niya pa, hinahatak tayo papuntang impyerno. Ngayon po, ito po, for sure, 100% po ang kasagutan natin ngayon dito. Now, ngayon, ano ang gagawin natin? Ito po, for sure, 100% po. Sa akin po, 100%. For sure, surrender our life to God. Accept Jesus Christ, personal Lord, Savior in our life. Yung sinasabi nila ngayon, andyan po yung sinasabi nila ngayon na the big one will come. That if we surrender our life to God, to Jesus Christ, for sure, darating man, magugunaw man ang mundo. Safety tayo sa Diyos. Darating man yung the big one. Safety tayo sa Diyos. Yun lang po ang kasagutan natin. Kahit ano pong gawin natin ngayon dito, good governance after good governance. Ito nga si yung gumawa ng lupa't langit, hindi may nagrebelde. Yung ginawa niyang mga leader, ginawa niyang tagapangulo. Even Jesus Christ, gumawa siya ng 12 apostles. Pinagkalulu siya. Even yung mga presidente ngayon, presidente after president, yung mga leader ngayon, ito yung mga iba't ibang bansa ngayon. Dahil sa pera, sa gahaman ng pera, dahil sa kagustuhan nila sa kanilang buhay, ito po, nasisira yung kanilang bansa, nasisira yung kanilang advokasya sa kanilang constituent. Yan po ang kasagutan natin ngayon. The only answer is Jesus Christ. Surrender our life to Jesus Christ. Iwanan po natin yung ating mga kasalanan, mga ginagawa nating kasalanan, yun po ang kasagutan ngayon. At yun po lang ang atin at may babahagi natin sa ating mga kababayan ngayon. At salamat sa Diyos. Magmasid po tayo at palagi po tayong handa. Salamat sa Diyos.